Ito, una nating i-react at ipapakita sa inyo ay itong si Maharlika at itong si spokesperson Harry Roque, no? Merong good news kay Duterte. Okay, mamaya pakinggan natin kung ano man ang naging good news nitong binalita ni Maharlika at ni dating spokesperson Harry Roque. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong updates na naman ang ating ihahayag ngayon at ipapaliwanag, i-react, okay? Ito, una nating i-react at ipapakita sa inyo ay itong si Maharlika at itong si spokesperson Harry Roque, no? Merong good news kay Duterte. Okay, mamaya pakinggan natin kung ano man ang naging good news nitong binalita ni Maharlika at ni dating spokesperson Harry Roque. Pangalawa nating pag-usapan ay sinagot na po ni Attorney Harry Roque ang mga tanong kung meron bang nilabag ang the Netherlands sa prinsipyo ng international law sa pagkakakulong ni FPRRD. Okay? So, ipapaliwanag ni Attorney Harry Roque. Meron bang nilabag ang the Netherlands? Ha? Ang the Netherlands nandun po located ang ICC. Tama ba yun? No? 80 years old. Doon nakakulong sa ICC. Labag ba ito sa local na batas sa the Netherlands? Yan ang malaking tanong. Ipapaliwanag yan ni Attorney Harry Roque. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay? So, i-play natin itong video ni Maharlika at itong si dating spokesperson Harry Roque na nandoon ngayon sa The Hague, no? Merong good news patungkol po kay former President Duterte. Okay? Heto, panoorin natin. So sa mga pag-uusap niyo ni VP dito sa The Hague at alam ko may isa tayong avenue na gusto nating sundan para mapabilis ang paglaya ni ay pag-uwi ni Pangulong Duterte. So doon sa mga pag-uusap ninyo para sa kaalaman ng ating kababayan, dahil mga tao alam mo talagang frustrated na ang Pangulong Duterte magtatatlong buwan na dito. Doon ba sa mga meetings ninyo, masasabi ba natin na may development, may pag-asa pa ba tayo na mapabilis ang pag-uwi ng ating Tatay Digong? Kasi ito yung hinihintay ng taong bayan eh. Kailan makauwi? May pag-asa pa bang makakauwi? Yan ang laging tinatanong. Sinabi naman ni VP Sara na yung aking suhestyon na gamitin ng batas Netherlands para mapauwi kaagad si Tatay Digong ay tinanggap na ni Tatay Digong. In the process na of choosing a Dutch lawyer kasi hindi naman ako Dutch lawyer. No? Pero pagdating sa European Court of Human Rights, meron din akong credentials umapir doon. So pwede ako umapir doon. Pero ang initial dyan is sa Dutch Court. At madali lang po ang aming argumento dyan. No? Sinasabi nila, ito hindi ko alam talaga dahil hindi naman ako abogado sa Holland. No? Na mga 80 anyos hindi na linilitis. Okay. So ang tanong, kung ang 80 anyos sa Netherlands hindi linilitis, ang kulungan naman ni Tatay Digong, ang hukuman nasa The Holland, bakit siya lang ang 80 anyos na linilitis? Yeah. So sa tingin ko mapapabilis talaga yung proseso ng pagpapalaya sa kanya kung kukwestiyonin natin. Bakit lahat ng 80 years old di na nalilitis sa Netherlands at si Tatay Digong na nasa Netherlands, linilitis pa rin? Ang problema kasi dito sa ICC talaga, pinaglalaban nila yung buhay ng ICC dahil ang kaisa-isang kaso na linilitis nila si Tatay Digong na kapag hindi pa yan natuloy, wala lang silang gagawin. Kaya ano pang saysay na ICC? Dapat magsarado na sila. Lalong-lalo na hirap sila mag-operate dahil sa mga sanctions ng Amerika. No? So, ibig sabihin ni Attorney Harry Roque, itong mga taga-ICC rin, marami rin silang mga depekto. Pati nga yung Amerika, nagpataw na nga ng sanction sa mga ilan na mga judges ng ICC. Pangalawa, sa batas po ng the Netherlands, bawal po ikulong ang 80 years old. Yan ang in-emphasize ni Attorney Harry Roque. Diba? Si Tatay Digong lang po ang 80 years old na nakakulong dyan sa the Netherlands, The Hague. Ito po'y dapat questionin. Ito po yung dapat tututukan nila sa kampo po ni former President Duterte. Okay? Kasi dyan pa lamang, lusot na si Duterte eh. Hindi siya dapat makulong. Kasi he is already above 80 years old. Okay? So dyan pa lang, wala na. May nilabag na dyan ang ICC. Kasi ang ICC is nandyan po sa the Netherlands. So kung gusto nating mapapabilis po ang paglabas ni former President Duterte, questionin rin natin ang local courts. Yan ang ibig sabihin ni
Attorney Harry Roque. At kung yun ay lulusot tayo doon, kung tayo ay tama doon sa ating argumento na yan, makalabas ka agad si Tatay Digong. Okay? So, yeah. May pag-asa, in other words, may pag-asa. Sabi nila meron talagang pag-asa. Kapag yun ay mag-agree ang local korte ng Dutch. Pag-asa. Let's say, for example, makakuha na tayo ng mga Dutch lawyers. Okay, fast forward na ako. Ano yung step, ano yung mga steps? Ano ang mga steps at ano yung timeline? Well, maganda kasi mangyayari dyan. Kasi kauna-unang pagkakataon na magkakaroon dito sa Europa ng issue, ano ba epekto ng kidnapping dun sa jurisdiction ng hukuman? Illegal ang kidnapping, hindi ba dapat mawalan ng jurisdiction ng hukuman? So magkakaroon ng kasagutan dyan. Alam mo naman, pinangangalandakan ng Netherlands, na-campaign sila sa karapatang pantao. So sa tingin ko, malayo na magdesisyon sila na wala kaming pakialam kung kidnapping yan. Tingin ko, ang maging desisyon nila bilang isang kampiyon ng karapatang pantao, dapat huwag na ituloy yan. Pero itong issue, paano yan? Merong kasunduan ng Netherlands at ng ICC na re-respetuhin ng mga desisyon ng ICC. So ano ngayon mangyari kung ang desisyon ng ICC ay sa batas ng Netherlands, salungat sa batas ng Netherlands at sa karapatang pantao, anong mananaig? Correct. Mabuti na lang, wala namang sariling gwardiya ang ICC, wala namang sariling kulungan ng ICC. So sa tingin ko, kung manaig sa korte ng Holland, pwedeng mapalaya si Tatay Digong kahit ayaw pa ng ICC dahil wala nga sariling mga gwardiya. Kasi po, labag sa batas ng mga taga-Dutch yung 80 years old na nakakulong. Labag yun At meron ring batas na dapat respetuhin ang mga batas rin ng mga taga-ICC. Ang respetuhin ng mga taga-Netherlands, the government of Netherlands o ang korte ng Netherlands, ang batas rin ng ICC. Yun ang pagkakaintindi ko Ngayon, sabi ni Atty. Harry Roque, wala namang pulis sila. Okay? Labag sa karapatang pangtao yung ginawa nila kay Tatay Digong. Itong ICC. So, kung mananalo po ang itong reklamo nila na ito, mapipilitan po na i-release si Tatay Digong kasi wala namang pulis ang mga ICC Diba? Wala silang kapulisan dyan. Ang meron pong mga pulis dyan, yung Dutch government. So, yan ang Kasi kahit bali-baliktarin mo, kahit irespeto pa natin yung batas ng ICC, pero the fact remains na hindi po maganda sa karapatang pantao sa batas ng Dutch yung 80 years old kinulong ninyo tapos wala pang klaro na ebidensya na yung tao na yan ay talagang guilty siya. Okay? So tama talaga itong sinabi ni Atty. Harry Roque dito. Natin yung mga nagkukulong kay Tatay Digong at silang dapat sumunod sa batas ng Holland. At yung nangidnap. So, dito tayo ngayon sa The Hague, talagang ang mga tao, sabi ko nga, sabik na sila. Ang dami nagtatanong sa atin, pareho tayo, na kailan na ba uuwi siya PRRD? Ito bang itong legal remedy na ito na sinasabi natin, ngayon mo lang to na isip o even before first week, second week mo dito, naisip mo na tong suggestion kaya Inday? Sa mulat-mula. Pero in fairness, si VP Sara, inisip na rin ito. Oh, wow. Sa mulat-mula pa. Okay. Kaya lang, ako naman gumagalang nung sinabi niya na atupagin mo yung asylum. At totoo naman, sa nakikita natin mga pangyari ngayon, kung hindi ko naman inatupag ang aking asylum, dedo na ako, nasa kamay na ako ni Tory ngayon. So tama rin yung advice na binigay sa akin ni VP na unahin ko muna yung asylum ko at ngayong nakaayos na yan, medyo meron na tayong security na hindi tayo mapapasailalim sa kamay ni Tory. No? Pero sa mulat-mula, alam na ni VP na teka, walang sibilisadong bansa ang tatanggap sa jurisdiction kung saan ang akusado ay nakuha sa pamamagitan ng kidnapping. Miski hindi ka nga abogado So siguro, ibig sabihin ni Atty. Harry Roque, papalag ang Dutch government dyan sa ginawa nila kay former President Duterte. Kidnapping yun di ba? Walang warrant of arrest, hindi dumaan sa custodial state, dinala ka agad doon sa ICC. Papalag ang Dutch government dyan. Ba yun? Na kikidnapin mo para mapanagot sa kanyang di umano yung mga pagkakasala. Ano na yan? Lahat tayo makidnapping na lang, di ba? Well, so ano yun miski hindi ka abogado at sinabi ko lang, yung proseso na magagawa. Pupunta ka sa Dutch court, hindi po pwedeng baliwalain ang mga gwardyang Dutch at saka ng kulungan ng Dutch ang desisyon ng Dutch court. Pero kung hindi manaig dyan, pupunta sa European Court of Human Rights. At yan, ang makaganda. Kapag nagkaroon ng desisyon ng European Court of Human Rights, sasalungat sa desisyon ng ICC. At salungat po yan sa desisyon ng ICC. Bakit? 3 beses na nag-desisyon ng ICC. Wala kaming pakialam. Wala kaming malay namin kung paano nakuha akusado. Importante, bigyan siya ng patas na paglilitis. So alam ko yan, magkakaroon ng salungat ng desisyon. Ang sino may naman nanay. Napakagandang issue yan. Kaya sana sa lalong mabilis na panahon, makagalaw. Ako naman, kampante ako mas mabilis ang domestic. Bakit? Kasi kapag ikay nag-file ng issue, ng action na habeas corpus, lahat sa buong mundo, pinakamataas na priority yan. Tingnan mo naman sa ICC,
matapos ang reading of charges, 6 na buwan bago mag-confirmation of charges. Confirmation of charges po yun, nakakulong na ang si Tatay Digong, 6 na buwan, parang fiscal pa lang yun. Meron bang probable cause? Sa Pilipinas, bago ka makasuhan, meron ng probable cause. Kita naman yung tagal na yan. No? Samantalang sa lokal, pag sinabing, okay, kinakailangan i-release. O mapila man ang gobyerno ng Netherlands, mabilis din yung proseso kasi high priority yung habeas corpus. Kung matalo naman, diretso ka sa European Court of Human Rights. Mabilis din yan. Dahil pag nag-order ng provisional measures naman ng European Court na palayain, papalayain ka agad yan at kinakailangan sumunod ang Netherlands, no? Dahil may ngipin yung European Court of Human Rights, di gaya ng ibang mga human rights bodies. So let's say nagwagi na tayo doon o nagdesisyon ng korte, ang Dutch government, okay, pauwi na ang Pangulo, nagkamali yung ICC at dapat nang i-release ang Pangulo. Tama bang ang Pangulong Duterte ay diretso sa Pilipinas, pabalik? Or what? Paano ba yan? Well, sa tingin ko, yun ang gusto ni Tatay Digong, yun dapat ang gawin. Dahil kinidnap siya sa Pilipinas, dapat ibalik siya sa Pilipinas. Yan yung tinatawag nating reparation. Kapag lumabag ka sa isang prinsipyo ng international law, dapat itigil mo yung paglabag mo. Paano gagawin ng Netherlands yan? Sa pamamagitan ng pagpapalaya. Tapos mayroon tinatawag na reparations, ibalik mo yung sitwasyon bago nagkaroon ng paglabag. Nasaan ba si Presidente Duterte bago nagkaroon ng paglabag? Nasa Pilipinas. So, ibalik mo siya sa Pilipinas. Meron pang danyos na dapat bayaran para lahat yung mga consequences ng pagkakamali, kagaya ng pagkakakulong na 6 na buwan, magkaroon naman ng katumba sa pera, no? Naku, mukhang yayaman pa ata si Tatay Digong. Tatay Digong, alam ko, nakulong ka, sorry ha, pero wag mo kaming kakalimutan. Kapag ikaw Europe na milyonaryo na, I'm sure bibigay niya yan sa paborito niyang hospital ng mga cancer victims sa mga bata. Pero ambon na. Pag-alala tayo sa Dutch. Nangangarap na tayo. But anyways, folks, kasi syempre, di ba, pinakidnap ng mga bangag. So, alam naman natin na they can do extreme ng kasamaan. What if kung harangan nila yung paglapag na naman ni PRD? Kasi dinungkot, kasi napilit, kinidnap, na kung harangan na naman. Ito ko lang naman, napaisip lang tayo kasi alam kong grabe itong gobyerno. Kasi magpapabilib na naman si Tory dyan di ba? Tory talaga. Possible ba yun? Sa tingin mo? Well, tingin ko magagalit ng taong bayan. Nung una kasi, nakuha tayo sa sorpresa kaya hindi tayo nakapaghanda. Kung nagkaroon lang tayo ng pagkakahanda, I'm sure lulusubin ng taong bayan yung tarmang at humiga nang hindi maka-take off yung aeroplano. No? So tingin ko ngayon, mas magiging alerto ang Pilipino pag nagkaroon ng ganyang desisyon. At tingin ko rin, ang administrasyon ni Marcos Jr. dahil alam nilang sinusukot sila ng taong bayan, mag-isip na rin yan. Dahil ang pakiusap na lang nila, pwede ba huwag niyo akong ipakulong? Pero naku, wag kayong umasa na, oo, Tatay Digong. Dahil talaga, yan ang pagkakamali ng unang EDSA, dapat kinulong kayong lahat. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman